Labaday ko nga ngayon mga langga. Yan, damit ko yan. Yung kay Lola, kahapon ko pa nilaban. O, nung isang araw pa. Pero kailangan ko tong bantayan pag nagsimula na siyang mag-train. Kasi yung huli kong paglalaba, yung hose na ando sa gilid, ang hirap maabot. Nawala siya sa kanyang tamang lugar, kaya yung tubig umalat dito sa sahig na tuloy akong maglimas. Naku, talagang as in para akong binaha dito. Kaya mamaya pag malapit na siyang mag-drain ay babantayan ko siya. Kasi itong washing machine na to ngayon, ewan ko, pag nagde-drain na siya, nagiging sobra siyang malakas ang impact na para siyang lumalakad. As in lumalakad na nga. Akarating yan hanggang dito. Kaya nawawala yung posisyon ng hose. Kaya mamaya babantayan ko siya kasi ayaw ko nang maulit na maglimas ng tubig dito sa sahig. Okay, sa ngayon ay ito munang nilabang ko ng mga damit ni Lola. Akin muna siyang titiklopin. Yung mga dapat planchain eh ilalagay ko na sa kwarto. Doon sa kwarto ko. Doon kasi ako namamalansya. O siya, sige muna. Sandali lang guys at kukunin ko tong mga sinampay na mga tuyo na. Ayan na nga, nagsisimula na siyang magpiga. Sana naman huwag siyang gumalaw. Na umuusod nga kasi yan. So pag umusod siya, nahuhugot siya doon yung hose. Ayan, babantayan ko siya. Pag siya umusod, tutula ko na siya. Kukontrahin ko na siya para hindi na magkalat ng tubig dito sa sahig. Sige lang, magpiga ka. 30 minutes lang ang sinet ko na timer niyang washing machine kasi ang damit ko naman napakalinis. Hindi naman ako lumalabas ng bahay. As in, lumalabas pala pag umaga na, hinahatid ko siya at sinusundo sa hapon. Yun lang, sa harapan lang naman. Tapos sa taglamig, hindi ka pinapawisan. Kaya as in, nasanay na nga lang tayong mga Pinoy na araw-araw nagpapalit ng damit. Pero yung iba dito, yung ibang matatanda dito, ay hanggat hindi marumi ang damit, ayaw nilang magpalit. Minsan nga, pag inaakala nilang malinis pag damit nila, ihahangir ulit. Ibabalik sa aparador, may naalagaan akong ganon. Ayan na siya, hindi naman yata siya. Uusod, wag kang uusod ah. Teka lang, naalala ko nga pala yung aking nilulutong kanin. Teka lang at i-off ko na. Pipiga na ulit siya. Babantayan na talaga kita kasi ayaw ko nang limas ng tubig dito sa sahig. So far so good. Hindi siya magalaw. Siguro pag marami akong naiilagay. Kasi yung huli kong paglalaba as in puno siya. Ay nakalagay naman dito hanggang 6 kilograms. Ayan. So, siguro hindi ko siya paabuti ng 6 kilograms. Kasi wari ko 6 kilograms yung huli kong nilabahan. Ito siguro mga 3 to 4 kilos lang. Kaya ine-expect ko na hindi siya mag-move forward. So kung hindi siya mag-move forward, hindi mahuhugot yung hose doon sa pinaka-drainage niya. Sige, magbantayan tayo washing machine. Kasi mahirap na. Ang lamig-lamig tapos yung tubig abot hanggang dito, di balik kung mainit yung tubig niya. Ayan na. Kukontrahin na kita. Pag ikay nag-move forward, ipupus naman kita ng backward. Kaya, hindi ako papatalo sa iyo ngayong washing machine. Sige lang. Magtiga ka. Nagte-try na siya. Ayan na. Ayan na, oh. Kita niyo guys. Move na siya ng dinig ko na yung tubig na lumalabas. So, ito nga, pang ano na to, minsan nakakaabot hanggang dito sa may, dito,
sa may pinto kasi sa lakas ng impact ng galaw niya. So hopefully hindi siya. So siguro alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi ko na siya pupunuin. As in, kung ang maximum niya ay 6 kilograms, hanggang 4 kilograms lang. Pero tingnan pa rin natin. Pag ikaw lumakad pa rin, so hindi yung bigat ang dahilan, kundi talagang gusto mong maglakad. Joker kang washing machine ka. Ay, naku naman. Ang sarap lang maglaba pag ganito, di ba guys? Parang hindi ko na kayang maglaba sa kamay pag uwi sa Pinas. Maliban sa mga undies, siyempre. Mga underwear natin. Ang pagkaganyang kalalaki, ay hindi ko na kayang maglaba sa kamay. Sinapian na ako ng katamaran to the max. Kaya pag uwi ko talaga, kahit ayaw ng anak ko, bibili ako ng ganitong washing machine. Ang mahal pa naman ito yata sa atin. Parang mga 40k to 50k pesos. Pag-iipunan ko talaga kasi ang mahal din bumayad ng labandera. Tsaka mabuti na yung ikaw ang gumagawa para sa sarili mo. Ayan na nga siya. Oh, nag-i-impact na siya. So far, so good. Hindi nahuhugot yung hose, kaya walang tendency na magkalat ng tubig dito sa baba. Okay. Alanganin talaga ako kaninang maglaba. Karaniwan sa gabi ako naglalaba. Yung habang ako ay nag-i-internet, naglalaba ang washing machine. Hindi ko kailangan bantayan. So, ngayon, alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi ko na dadamihan ang laman para hindi siya umandag. Siguro nabibigat natin siya. Umaandar siya. Gusto niyang takasan yung kanyang nilalaban. Ganun ba yun? Kasi ayan o, hindi siya gumagalaw. Gumagalaw siya konti lang. Hindi siya nag-move forward. So pag hindi nga siya nag-move forward, hindi siya mahuhugot sa daluyan ng tubig na nanggagaling sa kanya, yung hose. Ang liit naman kasi ng hose, di ba, ng washing machine. At saka ang iksi. Dapat palitan ito ng mahaba para masyadong mahaba ang maisusok doon. Maikli lang kasi. Buti na ibalik ko. Kahirapan pa bago ko na isuot yung hose na yun doon. So, ayan na nga. Hindi sikat ang brand na to. Hindi sikat. Magalaw na siya. Yung pagyanig niya, yung paggalaw-galaw niya, yun ang nagiging dahilan kung bakit nahuhugot yung hose. Kung bakit naman yung part na yun ng drainage, ang layo, ang hirap abutin. Buti na tiyaga ako talaga, kung hindi, ay tambak ang aking maruming damit. Ang ginala ko pa namang bath towel eh, dalawa lang. Talagang every other day, pinakamatagal na ang 2 days naglalaba ako. Siyempre, separate ang damit ko, separate din ang damit ni Lola. Bagamat kung tutuusin, pwede namang pagsamahin dahil si Lola nga malinis. Nililinisan ko ang wet ko niyan sa umaga at sa gabi. Kasi hindi naman sila naghuhugas, diba? Pinuhugasan ko talaga siya. Feeling ko kasi pag marumi siya, marumi rin ako, kaya gano'n naman tayo sa ating mga alaga. Alam ko gano'n tayo lahat ng mga Pinay. Malinis tayo, generally speaking. Kaya nga nagugustuhan tayo ng mga ibang lahi, lalo na dito
Sayang nga lang at wala nang pinaparating ang ating gobyerno ngayon dito ng mga caregivers. Hindi pa nila naaayos ang kanilang kasunduan. Ayaw kasing pumayag ng ating gobyerno na ibalik sa agency to agency. Wala nga namang kita ang bansang Israel kapag agency to agency, maliit lang. Pag naman ginawang pag government to government, dahil gusto ng bansang ito na ibalik sa agency to agency, ay namang pumayag daw ng ating gobyerno. Kaya sa ngayon walang dumarating dito ng mga bagong caregivers, mga hotel workers lang. Ayan na, matatapos na siya. Ay, nakisama siya. Loko kang washing machine ka, gusto mo pa pala babantayan ka. Mas maganda sana yung washing machine na nakikita dyan ang timer. Yung may parang screen siya. Ito kasi wala eh. So, sa malamang hindi ito yung mahal na washing machine. Naglalabas pa rin siya ng tubig. Nagsasaid na siya ng tubig. So, success. Noong ni-report ko sa anak ni Lola na sabi ko, nagkalat ng tubig dito. Sinabi ko naman sa kanya ang dahilan na nawala sa posisyon yung hose. Umorder agad ng bagong washing machine. O di ngayon, problema niya, ewan ko kung na-cancel niya. Kasi sabi ko sa palagay ko, hindi ka na dapat umorder. Kasi ang naging problema lang ng washing machine ay nawala sa tamang posisyon yung hose, sumala ng bahagya. Nawala sa posisyon, natural yung tubig na lumalabas ay hindi nakashoot doon sa drainage. Yung butas kasi niyan pababa, papunta doon sa baba. Hindi siya nagpapunta dito ng isang mag-aayos. Umorder agad ng washing machine. Ewan ko kung na-cancel niya kasi sabi niya too bad. I already ordered a new one. Hindi ko na siya nireplyan. Hindi ko yung problema. Sinabi ko naman sa kanya ang dahilan ba't siya nag-decide agad na umorder. Marami nga naman kasing pera. Ayan, tapusin mo na bilis na washing machine. Nagbabanlaw pa ulit. May tubig pa, pangalawang banlaw. Diba sa ngayon lang ako nagbantay ng washing machine na naglalaba. May pangalawang banlaw pa pala yan. So, tingnan natin kung hindi siya magkakaroon ng malakas na impact. So, marami na naman tubig, mag-dead-drain ulit siya. Nag-dead-drain na ulit siya. So far, so good. Thank you, thank you. Ano na? Hindi ka pa tapos? Ay, dalian mo ng washing machine at baka sabihin nila ay live ito. Premiere lang to. Alastas muna. Pagka ganyan, nakakarinig ako ng malakas na ulong ng eroplano. Nakaka-alerto. Kasi hindi normal yan. Pero hopefully, napadaan lang or nagpapatrol lang. Yan na nga. At titiga na siya ng todo. Naka-ready ako dito. Kung sakaling mag-forward ka, tutulak na lang dito pabalik. Para hindi ka magkalat ng tubig dito. Washing machine, be good. Huwag mong dagdagan ng aking trabaho. Kagaling-galing at napakakunti ng trabaho. Gusto mong dagdagan ha? Huwag ganyan.
Ano, tapos ka na ba or you are just resting? Nagre-rest ka lang Ilang pong taon na ako nagwawashing machine, hindi ko naman ginawa kahit minsan ang manood ng paglalaba mo. Hindi ko rin alam kung ano-ano talaga ang mga steps mo sa paglalaba. May papahipahinga pa rin pala itong washing machine. Para ring tao. Na siya, nasa last stage na siya ng spinning and draining. Hindi naman siya umuusog pa punta dito sa unahan, kaya mabait siya. Mabait siya ngayon kasi binantayan ko. Unlike the last time na talagang kinalat niya dito ang tubig, So, pinagwelgahan mo pala ako dati kasi naparami ang lagay ko ng damit, Okay, alam ko na, I'll be nice to you, washing machine. So, you will also be nice to me all the times. Last spinning and draining moment na siya at hindi naman siya nag-move. So now I know. Para lang ako nag-experiment. Parang sa science natin. Experiment number 1. After magawa yung procedures, now I know. Conclusion. Now I know na hindi ko kailangang sundin ito na up to 6 kilograms. Maintain ko na lang siya sa 4 kilograms kasi hindi siya nag-move. Konti lang kasi nilagay ko approximately